Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bagaman tayo ay inulan at nawala ng kuryente ng kaunti, mas malakas pa rin ang ating pananampalataya sapagkat tayo'y tumugon sa paanyaya ng Panginoon na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. At bilang mga anak ng Diyos, alalahanin natin ang ating mga nagawang kasalanan at humingi ng patawad sa ating Amang nasa langit. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuro mo sa iyong sambayanang sundin ang mga utos mong bigay sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa. Kaming tumutulad kay San Pedro Claver na mapagkawang gawang totoo ay pagkalooban mong mapabilang sa mga pinagpala sa kaharian mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong magmalaki, dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon, at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang na paaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sagisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan.
Ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo, yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras, iyong ingatan yaong mga tapat, nang dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin o pinaparangalan natin ang isang santo na sikat dahil sa kanyang kawang gawa, si San Pedro Claver. Siya ay isang misyonerong pare, katulad ko po na isang misyonerong pare kabilang sa Adorno Fathers. Pero siya po ay isang Jesuita. Yun po ay pinaparangalan natin siya dahil sa kanyang kabutihang ginawa noong siya ay nabubuhay. Nung ako po ay naka-assign sa isang ospital bilang isang chaplain, meron pong sick call na akong natanggap Sabado ng madaling araw. Mga 1:00 or 2:00 ng madaling araw. Ito po ay galing sa isang nanay na kakapanganak lang at ang kanyang anak ay 50-50. Nais niyang pabasbasan ang kanyang bagong silang na anak. At ako naman bilang isang paring tinawag ng Panginoon na tumugon sa sick call na ito, nagmamadali akong pumunta. At pagdating ko sa ospital, ito ay nasa 5th floor ng ospital. At syempre, para mas mapabilis ang aking biyahe papuntang 5th floor, sumakay ako ng elevator. At napagtanto ko, ang elevator pong yun ay tinatawag na Shabbat
elevator. Kung hindi nyo pa po naririnig yun, ang Shabbat elevator po, alam ko po wala po niyan dito eh. Ang Shabbat elevator po ay ginagamit ng mga Hudyo, yung mga Hudyo, para makapunta sa iba't ibang level ng building. Hindi po kasi sila pwedeng pumindot ng elevator kapag Sabat o araw ng pamamahinga. Bawal po yan sa kanilang batas. Kaya itong Shabbat elevator po ay humihinto kada floor. Kahit wala kang pakay doon, hihinto at hihinto yun para i-cater yung mga Hudyo. Kasi bawal silang pumindot eh. Maski open and close ng elevator, bawal yon. Kung saan pupunta, floor number 2, bawal din po yun. Basta bawal ho. So pumasok ako, mag-isa lang ako. Kaya bago ako makarating sa 5th floor, sa bawat floor, humihinto. Imbis mapabilis ang aking pagpunta, napatagal pa lalo. Na-stuck ako sa elevator. Minsan ang buhay natin ay parang Shabbat elevator. Nai-stuck tayo sa ating buhay dahil sa pagsunod natin sa mga batas na hindi naman nakabubuti para sa atin at para sa kapwa. Ang Sabat po o ang araw ng pamamahinga ay para sa rest. Kaya nga pamamahinga rest. Ang Sabat po ay para ma-restore tayo. Restoration. Gumaling at maging buo. Gumaling at maging buo. Kaya tinanong ni Jesus ang mga eskriba, ang mga Hudyo, ang mga Pariseo, ano ba ang tamang gawin? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Alam nila ang sagot, kaya hindi sila sumagot. Alam nila na ang paggawa ng mabuti ay mas mataas pa sa kanilang batas na ginawa. Mas mataas pa sa batas na kanilang ginawa. Sapagkat ang paggawa ng mabuti o paggawa ng kagalingan ay ang batas ng Diyos. Batas ng Diyos. Kung ako ay Hudyo, at mayroong sikpol, kung wala akong pakialam sa taong nangangailangan, hindi ako pupunta roon. Ngunit tayong mga Kristiyano, tayo'y tagasunod ng ating Panginoon, tayo'y tutugon sa anumang tawag na kailangan tayo. Sapagkat yan ang batas ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa lalaking may tuyong kanang kamay, iunat mo ang iyong kamay. At sa pag-unat ng kamay, tinatawag tayo ng Panginoon na iunat din natin ang ating mga kamay sa ating kapwa. Buti nga itong may sakit, kanang kamay lang ang tuyo. Minsan tayo, dahil takot tayong gumawa ng mabuti, natutuyo na rin pati ang ating puso. Hindi natin magawang iunat ang ating kamay sa mga taong nangangailangan, iunat ang ating mga kamay sa ating kapamilyang nangangailangan ng ating presensya. Ang Sabat po ay para tayo'y magpahinga, to restore, maging buo. Hindi ho ba kapag may emergency, kapag tayo'y nasa kalye, may emergency, may ambulansya, hindi ho ba, dire-diretso lang siya, Wala na yung batas trapiko, basta dire-diretso na lang siya para makarating sa taong may sakit. Dahil mas mataas ang batas ng Diyos kaysa sa batas ng tao. Sapagkat ang batas ng Diyos ang magdadala sa atin sa tunay na landas upang tayo'y makarating sa langit. Nabanggit ko nga po ngayon ay ginugunita natin si San Pedro Claver.
isa po siyang misyonerong pare na taga-Espanya. At dahil siya isang misyonero, pumunta siya sa Colombia, doon sa South America, dahil laganap po doon ang pagbebenta ng alipin ng mga slaves. Kaya si San Pedro Claver, iniunat niya ang kanyang kamay kahit napakalayong lugar upang ipangaral ang pag-ibig ni Kristo, bagaman ang mga alipin ay nahihirapan sa kanilang ginagawa. Kaya wag po tayo maging pariseyo o mga eskriba na nagpapahirap pa lalo sa mga taong may sakit. Huwag na nating dagdagan pa ang kanilang sakit ng ulo. Bagkus, gumawa tayo ng mabuti sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ang Sabat ay ginawa upang i-extend natin ang ating aruga sa mga tao. Kaya mga kapatid, tumulad tayo sa taong may sakit na inunat ang kanyang kamay upang gumaling at maging buo sa pamamagitan ng ating Diyos na si Jesucristo. Iunat din nawa natin ang ating mga kamay upang madama ng mga tao ang pagmamahal at kalinga ng Panginoon. Ang mga Kristiyano po ay hindi nagpapahinga sa paggawa ng mabuti. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal, ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pedro Claver ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dinarating
bulak, sa laya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Pedro, Claver at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po'y magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa tukso at biyaya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sama, ilayo mo ako. Ang sugo mo, umibig sa'yo. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kung ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastor mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay nagmamakaawa sa iyong pagmamahal upang sa pagtulad namin kay San Pedro Claver, kami ay makasalo niya sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine.
Ikalawa, nais po naming pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng pre-medical consultation dito sa Pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association sa darating na September 15. Kami po ay nag-aanyaya sa mga nais magpakonsulta sa mga doktor ng FEDYA, OB-GYN, ENT, Opta, Dental at Surgical. Ito po ay bukas sa kahit anong edad. Mangyaring magtungo sa opisina ng Pambansang Dambana upang magpalista hanggang September 10 lamang. Ikaapat, mahalagang paalala. Tayo pong lahat ay pinag-iingat sa mga kumakalat na fake Facebook account na nag-aalok ng mga religious items tulad ng healing oil at Padre Pio necklace. Mayroon din pong para kumita ay nag-upload ng mga larawan o videos na kinukuha ng walang paalam sa official Facebook page ng Pambansang Dambana. Kami po ay nakikiusap na pakireport ang mga fake page na nasa screen upang maiwasan na marami pang posibleng mabiktima. Ito po ay panawagan rin sa mga gumagawa ng fake accounts ng National Shrine. Maaari niyo pong kaharapin ang malaking pananagutan kung sakaling mapatunayang nagpapatakbo ng mga faking account na ito. Isa lamang po ang Facebook page ng Pambansang Dambana. Naway ito lamang ang ating suportahan at ipangalat. Maraming salamat po. Ikalima, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobrang pinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos naming pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay isawa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay isawa sa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo ng ating banal na misa. Patuloy po nating sundin ang batas ng Diyos, ang batas na magdadala sa atin sa landas ng buhay na walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.